So yun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? So TA muna tayo, very strong support ang nakikita ko dito, no? Kay BTC, etong area na to, so bakit ko to ginuhitan 97 to 120? So dahil dito sa isang support isang resistant dito, strong resistance pala, okay? 1 2 3, yung area na yan, no? So kung papansin natin, rejected siya sa 97, iangat natin ng konti. Yan, 97 260. Okay? So ngayon, kung titingnan naman natin, ito yung kailangan niyang i-break, no? Medyo matibay itong support na to based dito sa liquidation heat map, no? Meron siyang kailangan i-liquidate ng 97,875. Pero tingnan natin tong support na to. So nakikita natin yung support bago siya, kung ito, no? Kung ito ma-break niya, possible kunin niya tong support na to. Itong resistance na to na 97,875. Kunin niya yung liquidation na yan. No, ito very strong din to. So itong nasa 98,171 ha. Tapos 98,466. So ayan yung mga nandiyan dyan na naka-short, no? Medyo maraming maliliquidate dyan, mga kapatid. Okay? So kung titignan naman natin dito, 95,587 tapos sa 95,069, dito sa area na to, kailangan niya munang i-break etong area natin na 95,667. So maglalaro siya dyan dito sa area na to sa 1 day time frame. Ayan, yung area na yan. From 97.2, no? 97.2 to 95,630. Okay? Kung sino man ang umabot dyan, yun, liquidate to. Itong mga nandirito. So mga high leverage yan na naka long and short position. So ayan yung possible na puntahan ni Bitcoin. Okay? So ngayon, bibigyan ko kayo ng TA kasi ang dami nagre-request sa atin na sana daw magbigay naman daw ako ng TA dito sa ating YouTube channel. Okay, so pakita ko lang sa inyo. Syempre yung PNL natin, no, kaninang umaga. So eto, nag-negative 9 now dito kanina. No, pero in-out ko na yan. Pero syempre, marami tayong nag-take profit. Ayan, no, nag-TP2, nag-TP3, nag-TP2. Yan. Tapos ito yung mga profit sa atin. Sobrang dami nila, no. Ako natutuwa ako pag ganyan. Dami nilang profit. No, naggawa ako ng PNL status para at least etong mismong area ko na to, yung kung saan ako nagti-TA, tahimik lang siya para mas madaling mahanap. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Okay? So ito, kung titingnan naman natin, si Hook, no? Sabi natin, nag-TA tayo kanina kay Hook. Okay? Nag-TA tayo kay Hook, tsaka kay kay Banana, tapos Chilgay, and Ban. Okay, si Ban, medyo profit na tayo dito. Medyo umangat yan si Ban. And then ito si Chilgay, kung titingnan naman natin, sabi natin dito, mag-entry tayo ng nasa area ng 0.1 to 0.118. Okay? So, pag nagbigay ako ng TA sa Telegram, para alam nyo lang mga kapatid, hindi basta-basta papasok once na nagbigay ako ng TA na yan. Okay? So, bakit hindi basta-basta papasok? Basahin mo muna tong nakapin. Okay? Etong nakapin natin mga kapatid, dito ko sinasabi na once na pumasok kayo, no, ito ha, number 1, kung magbibigay ako ng signal na may entry price, for example, na 1 tapos 1.1, for example, ito, pakita ko sa inyo ha, yung mismong TA natin. Dami, no? Dami nag-profit, no? Kunyari, for example, ito pala siya. For example, no, si Ace, kunyari lang ha, ito kasi profit na to si Ace, no? Pero ito lang yung sample natin. Sabi natin, kung magbigay daw ako ng entry price na 1.5 tapos 1.72, huwag ka agad papasok. Ang gagawin mo, ano daw yung gagawin? Sabi nga nun dito, ang gagawin mo, mag-invest ka ng 30% sa margin mo sa 1.1 or mag-invest ka daw ng 30% mo sa 1.72. Kasi kung titingnan natin kung 1.72 na yung TA, medyo ang area mo kasi is 1.5 tsaka 1.72. Possible kasi na bumaba pa yan ng 1.6 bago pumunta ng 1.5. At pinakamagandang entry is 1.5. Pero ang gagawin natin kung yung margin mo, no, kung ang margin mo 100 USDT, ang una mo munang i-invest dito sa 1.72. Mag 30% ka muna dyan. And then kapag bumagsak yan ng 1.5, doon mo ilalagay yung 70% mo, which is yung 70 USDT mo para mag-long position. For example, dito tayo sa TA natin sa pinaka-ilalim. Okay? Yan.
Kunyari si hook, no? Sabi ko dito, dapat 0.03 to 0.062. Doon ang area mo na pumasok kay hook, di ba? Kating-kati ka na. So, tingnan natin anong price ni hook ngayon, di ba? Punta tayo dito, tapos punta tayo kay Captain Hook. Okay, hook. Ayan. So, ito. So, si hook, ang presyo daw ni hook ngayon ay ilan? No? 0.35. No? 0.35. So, tingnan natin. So, dito, naka 0.362 ka. So, nasa area ka. So, medyo maganda-ganda yan, di ba? Ang gawin mo, ang una mong i-invest muna, ito ay hindi financial advice. Ganito lang yung ginagawa ng team. Okay? Kung meron kang 100 USDT, 30% lang muna ang ilong position mo. Okay? Ilong position mo. Once na bumagsak yan ng 0.3, doon kami maglalagay ng additional 70%. Kasi kung ang margin mo naman talaga, ang ilolong mo is 100 USDT, di ba? 30% muna noon. 30% ilong mo doon sa area ngayon. Kung kunyari 0.36 to, ay ngayon nasa 0.35, ilong mo siya doon ng 0.35. Tapos once na bumagsak siya, may buffer ka na 70 USDT. Doon mo ngayon ipasok yung 70 USDT mo. Ngayon, ang tanong, paano kay EGX kung pumasok ka ng 0.35, lumipad na? Okay lang, profit is profit. 'Di ba? Doon tayo sa safety Hindi tayo doon sa talagang talagang sugal na sugal ng dating. Hindi ganoon, no? Doon tayo sa safety, mga kapatid. And then, magtitipi tayo, mga kapatid, no? Kunyari, kung nag times 5 to times 20 ka, pero ako, pinaka gusto ko dyan is times 5 and times 20, times 10 lang. Doon lang ako, hindi ako nag-times 15, hindi ako nag-times 20. Times 5 and times 10 lang. Para sa akin, safe na yon. Tulad ng sinabi ko, tulad ng ginawa ko dito, kung titignan nyo, naka times 8 lang ako dito, no? Kay Ban. So, currently, nagtitrade pa ako dyan. Dito, kung tingnan nyo, times 5 lang kay Saga, 0.79. Hook, times 5 lang ako, 0.35. Tapos rest, 0.98 pa lang ako. So kung tinitingnan nyo, safe ako dyan. No? Hindi katulad ng ibang ginagawa, pag nagbigay tayo ng TA, 100% kaagad ng margin, all in agad. Tapos, ilan ang nilalagay nila? 75 leverage pa. Yung leverage nila, ang tagal-tagal. Diba? Ako hindi. Ang leverage is times 5 and times 10 lang. Okay. So, naintindihan natin 30% muna bago mag-70. Okay? So, ito yung binigay nating TA, si Saga. No? Times leverage 5 and 10 lang to. Tapos, pwede kayong pumasok dito ng 1 USDT to 1.25 USDT. Okay? Tandaan, kapag nasa 1.25 na, yung mismong papasukan natin, for example, punta ulit tayo kay Saga naman. Saga. Okay. Saga, nasa 1.2. So, nasa 1.2 na si Saga. Kung nakita natin na 1.2 na siya, 1.25 to, pwede kang pumasok. So, 1.25, 1.21 pa lang siya. Pwede kang pumasok, pero 30% lang yung ibibigay mo muna for long position. Okay? Times 5 and times 10 lang. Ganun na yung ginagawa natin. And then, pag bumagsak ng 1, doon ka maglagay ng 70%. Yung mismong natira sa'yo na 70%, doon mo i-enter. Diba? Safety tayo dyan. Hindi tayo basta-basta nagpapapasok ng 100% margin tapos ipapasok mo dito kay 1.25. Hindi. Okay? Ganun din dito kay Res. No? Si Res, nagbigay tayo ng TA dito na 0.026 and 0.031. So, tingnan nyo kung nasa area pa ng 0.026 and 0.031. Kapag nandun na siya sa 0.030, no? 30% pa rin yung ibibigay natin dyan. 30% pa rin yung ibibigay natin para at least pag bumagsak ng 0.026, yun. Kumbaga, safe ka pa. So, mas maganda pa yung mas malaki yung chance na profit ka. Okay? So, yun lang sa ngayon, KGX. Ito yung mga TP area niya. So, i-zoom nyo na lang para makita nyo yung TP area. Okay? So, yun lang yun. Sa mga gustong pumasok sa Telegram natin, makikita nyo yung Telegram doon sa description. Kailangan link ko ang gamit nyo sa BitGet, okay? Kailangan link ko gamit nyo sa BitGet kasi kung hindi ko link ang gamit nyo sa BitGet, automatic hindi natin tatanggapin. So hintayin nyo na lang yung TA ko every week. Siguro every week, isang beses sa isang linggo, katulad nito, 3 yung binigay natin, no? So pwede nyo gamitin yan, si Hook, si Saga, and si Res. Okay? So yun lang mga kapatid, pero pag lumagpas dyan sa area na yan, wag na kayong umenter. Okay? So yun lang, saludo sa inyong lahat KGX at
magandang gabi sa inyong lahat. Okay? So gusto ko lang palang ipakita pala yung sa Cointelegraph. Sa Cointelegraph, kung mapapansin yung XRP, umangat na siya ng market cap kay Disney. Okay? Ganun din, masyadong bullish si XRP sa 8-year downtrend niya. So possible, bigla na breakout. So sabi nila, lilipad daw si XRP. So titingnan natin yung price ni XRP mga kapatid. 2.7. Tulad ng sinabi ko dito noon, sinabi ko na yan. Okay? Ito na yung TA natin kay XRP na nakaraan. Breakout na si XRP noon, and then ang possible iangat, etong area na to. So kayo nang bahalang tumingin dyan. Ako, sabi ko pa nga, $3 pa lang ang ating prediction kay XRP mga kapatid. Okay? Yun lang sa ngayon kay GX at magandang gabi sa inyong lahat ulit.